Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga lugar sa Davao City na posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy pinuntahan ng News 5. Mahigpit ang seguridad sa gitna ng napipintong pag-aresto sa pastor. Dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves inaresto raw sa Timor-Leste ayon kay Pamplona Mayor Janice Degamo. China, pumalag sa kanila iligal na pagpunta ng Philippine Coast Guard at BIFAR sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. Pelikulang Chasing Tuna in the Ocean, hindi pinayagan ng MTRCB na ipalabas sa bansa matapos gamitin ang 9-dash line ng China. NEDA Chief Arsenio Balisacan at kanyang staff na trap sa elevator ng isang gusali sa Mandaluyong. At back-to-back good news, concert ng SB19 sa Dubai matutuloy na, habang ang K-pop group na Twice babalik sa bansa. Nagdeklara na ng outbreak ng pertussis o ubong dalahit sa Quezon City. 4 na ang namatay sa pertussis kabilang ang isang sanggol. Nasa frontline ng balitang yan, Laila Pangilinan. May outbreak ng pertussis sa Quezon City. Yan ang idiniklara ng QCLGU ngayong araw. Ano ba ang pertussis? Mas kilala ito sa tawag na whooping cough o ubong dalahit sa Filipino. Impeksyon ito sa respiratory system na dulot ng isang uri ng bakterya. Ayon sa mga doktor, kadalasang sintomas ito ay pag-ubo ng higit sa 2 linggo, hirap sa paghinga, sipon at pagsusuka. Mabilis din daw itong makahawa. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, umabot na sa 23 ang kaso nito mula Enero hanggang nitong March 20. Katumbas na yan ng mga kaso sa buong taon ng 2023. 4 na ang nasawi. Ang mga biktima, mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang at hindi bakunado. Kabilang sa mga nasawi sa pertussis, ang isa sa kambal ni Annabel. Binawian ng buhay ang higit 1 buwang gulang na si Baby Jasmine noong March 8. Ayon kay Annabel, madalas ang pag-ubo ni Baby Jasmine at hirap huminga. Tinubuhan siya. Hirap siyang huminga, tapos yung mababa ang oxygen niya sa katawan, pati yung heartbeat niya. Ang heartbeat niya masyadong mabilis. Inaalala ko yung anak ko, kung paano, kung anong gagawin ko, kung anong tulong pwede kong bigay sa anak ko. Kaso wala, hindi kinaya ng bata eh. Si baby pa daw talaga. Labis din ang pag-aalala niya, lalo't nagpositibo rin sa pertussis ang kambal ni Baby Jasmine na si Baby Gianna. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hirap silang puksain ang kumakalat na pertussis dahil ubos na ang stock nila ng bakuna laban dito. Pero ginagawa na raw nila ito ng paraan. The scarcity of the vaccine is what makes this an outbreak. We are mobilizing our own resources towards procuring the needed vaccines to keep our children safe. Sa buong bansa naman, tumaas sa 453 ang bilang ng mga kaso ng pertussis na naitala sa unang 10 linggo ng taon. Kapansin-pansin na malaki ang itinaas nito kumpara noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa Department of Health, sa ngayon, wala pa silang stock ng bakuna kontra pertussis. Posibleng sa Mayo pa raw magkaroon ng supply nito. Habang hinihintay pa ang bakuna, pinaaalalahanan muna ang publiko na magsuot ng face mask, lalo't pwede rin itong tamaan ang mga matatanda. Kung magpositibo, mag-isolate muna. Kailangan na wag baliwal na impo yan, lalo na ngayon, mahal na araw, ang pag-iwas sa mataong lugar, pagsuot ng mask ay maaaring makatulong, pero importante pagbabakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Natagpuan sa Quezon City ang batang babaeng nawala sa Angeles, Pampanga. Arestado ang lalaking tumangay sa bata na pinagpalimos pa ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio.
Ayaw nang mawalay ni Lola Teresita sa kanyang 5 taong gulang na apo na si Ali nang magkita sila kanina sa Novaliches Police Station. 4 na araw na wala ang bata matapos siyang tangayin ng isang lalaki sa MacArthur Highway sa Angeles City, Pampanga. Naibsan yung lungkot, pagod, napalitan ng ligaya at nakita na namin siya. Yun. Masayang-masaya kami. Lahat ng pagod namin nawala. Lahat ng lungkot at pag-agam-agam na inaano namin. Ngayon wala na lahat kasi nga nakita na namin siya. Natagpuan si Ali na namamalimos at nanghihingi ng pagkain sa Barangay Santo Domingo, Novaliches, Quezon City. Kasama ng bata ang lalaking tumangay sa kanya. Napadaan si Janet Escalona at ang kanyang asawa sa kalsada kung saan umano namamalimos ang bata. Kwento ni Janet, pamilyar sa kanya ang bata dahil napanood niya raw ito sa balita na nawawala. Balikan natin kasi alam ko yan yun eh. Tapos na ako, yung parang aligagana ako, na nanginginig na yung katawan ko. Sabi ng lalaki, anak daw po niya yon. Sabi ko, sige po kuya, ganito na lang. Kasi wala po akong dalang phone eh. Sabi ko, baka pwede kuya sa barangay na lang tayo mag-usap. Hanggang sa iba na yung sinabi niya, anak to nung kinakasama ko dati. Itinimbre ni Janet sa mga tanod ang kinaroroonan ni Ali at ang lalaking tumangay sa kanya. Hanggang sa na-rescue ang bata at dinala sa barangay hall kung saan naka-video call ni Janet ang magulang ni Ali. Nang ipakita ni Janet si Ali sa video call, kinumpirma ng magulang nito na siya ang nawawala nilang anak. Aminado naman ang 35 anyos na si RG Santos, siyang kumuha sa bata. Pero depensa niya, Puwasa sa isip ko po, nabag ako sa bata tapos baka makuha ng iba na ngangalakal o kaya mahulog ko sa overpass. Tapos yun, ang mali ko, sumakay po ako ng jeep. todo tanggi ang sospek na ginamit niya si Ali para manlimos. Karga ko lang po siya pero ako po yung gumagano. Desidido ang pamilya ni Ali na kasuhan si Santos. Kung hindi mo siya nasampahan ng kaso, kung hindi siya ikukulong, maring gawin niya pa sa ibang bata yun, hindi lang sa kay Ali. Inaalam na rin ng mga pulis kung miyembro ng sindikato ang sospek. Ito-turn over siya sa Angeles City Police at posibleng maharap sa kasong kidnapping. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bantay sarado ngayon ang mga lugar sa Davao City na posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakantabay pa rin ng mga pulis Davao sa pag-aresto ng Senado sa pastor. At live po mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang sitwasyon dyan? Bok, sa pagdaan namin kanina sa mga lugar o establishmentong pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City, wala na tayong napansin ng mga nagmamasid na mga taga-suporta, pero hanggang ngayong gabi, sobrang higpit pa rin ng pagbabantay in terms of security sa mga naturang lugar ni hindi nga makalapit o makapasok man lamang ang media dito, gaya na lamang sa may KJC Kingdom, maging sa Prayer Mountain na madalas daw pinamamalagian noon ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinubukan ng News 5 na puntahan ngayong araw ang Prayer Mountain sa Tamayong, Davao City para sana makausap si Pastor Apollo Kibuloy. Dito posibleng naglalagi ang pastor, pero ilang buwan na raw itong hindi bukas sa publiko. Maigpit din ang pagbabantay dito. Pwede ba pumasok, sir? Ha? Pumasok? Pwede pumasok? Ay, hindi pwede. Hindi po open sa public. Tagal na. Sinilip din namin ng KJC Kingdom kung saan idinadaos ang worship service ng grupo. Pero hindi rin kami pinayagang makapasok. Maya't maya rin kaming kinukuhanan ng video at litrato ng mga nagbabantay. Nitong Martes, nang ilabas ng Senado ang arrest order laban kay Kibuloy para sagutin ang mga alegasyon ng pang-aabuso. Pero hindi pa ito nakakarating dito sa Davao. Ayon sa Regional Police Office 11, hindi gaya ng mga inilalabas ng korte, hindi raw sila ang magsisilbi ng arrest order sa pastor. Ito naman pong warrant of arrest kay Pastor Kibuloy from the Senate. Ang mag-e-effect po nito ay yung Sergeant of Arms. Mag-a-assist lang po ang Philippine National Police sa pag-serve po ng warrant of arrest. And then after po nun, hindi po siya malalagay sa custody ng PNP. Diretso po siya doon sa Senado. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ni Kibuloy, may nakausap akong isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mahigit isang dekada ng miyembro si Pao Garcia at hindi raw siya naniniwala sa mga ibinabatong alegasyon sa kanilang leader. You cannot easily judge someone kasi without you sitting down with him or having dinner with him or even just a simple talk. So yun lang, sana I hope people will give him the right judgment and there's always another side of the story. Ngayong hindi nakakapag-live worship presentation si Kibuloy,
Sa cellphone muna nanonood ng mga aral mula sa pastor ang mga miyembro gaya ni Pao. Sinubukan ng News 5 na kunan ng bagong pahayag ang kampo ni Kibuloy kaugnay sa napipintong pag-aresto sa kanya. Pero sinabi ng kanyang abogado na hindi muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Bagamat nanindigan ng Davao Police na hindi sila magsisilbi ng arresto order laban nga dito kay Pastor Apollo Kibuloy, nakahanda naman daw silang umaksyon sakali magkaroon ng kilos protesta, ng pagsuporta dito nga sa pastor oras na arestuhin ito. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pumalag ang China sa anilay iligal na pagpunta ng Philippine Coast Guard at BFAR sa Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Misyon ng Pilipinas na alamin kung ginagawa bang tambakan ng patay na corals ng Sandy Cay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa pangunguna ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR kasama ang News 5, nagpunta tayo sa Pag-asa Island at Sandy Cay. Nang palapit na kami sa isla, nagsulputan ng mga barko ng China. Ayon sa China Coast Guard, winarningan nilang 34 na personal ng Pilipinas tungkol sa iligal umano nating pagpunta sa Sandy Cay o mga sandbar para magsagawa ng mga aktibidad. Sa kabila niyan, narating namin ang Sandy Cay 1 at 2. Kasama rin namin ang mga eksperto at researchers mula sa University of the Philippines Diliman, Institute of Biology at National Fisheries Research and Development Institute. Misyon nilang magsagawa ng Joint Maritime Resource Assessment na layong suriin ang marine biodiversity sa palibot ng sandbar at alamin kung sadya bang namatay o may nagtatambak na mga bahurang nakuhanan noong Setyembre. Ito ang kauna-unahang underwater assessment ng mga marine biologists sa katubigan na sakop ng mga sandbar. When we go underwater, what we will do is that we need to look at what is natural coral reef in there. And if we find something that is different from what is in there naturally, like the live corals. Kabilang din sa pag-aaralan ng mga marine biologists ay ang napansin ng mga mangingisda na tila paglawak ng Sandy Cay 2 nitong mga nakalipas na buwan. Nang tanungin naman ng Philippine Coast Guard kung posible bang may illegal reclamation sa Sandy Cay 2, we always rely with science. No? We don't want to give speculative statements to the public. That's why we need the assistance of our marine scientists from the University of the Philippines before we come out with such assertion. It has to be supported by scientific evidence. Bukas, ipagpapatuloy ang Joint Maritime Resource Assessment ng Philippine Coast Guard at BFAR. Target ding mapuntahan ang Sandy Cay 3 at 4. Yun nga lang, ang mga sandbar na yan ang mahigpit na binabantayan ng mga barko ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Scarborough Shoal, Ayungin, Pag-asa Island at ngayon naman, Sandy Cay. May bago na namang pinag-iinteresang lugar sa West Philippine Sea. Ang Sandy Cay po ay isa sa mga maliliit na isla na napakalapit lamang sa Pag-asa Island kung saan meron tayong garrison at maliit na komunidad. Diyan po sa Spratly Islands. Ito po ang Pag-asa Island. Okay, yun, ito. Ito po yung Pag-asa Island sa Google Earth. At ito naman po yung Sandy Cay. 4 lamang na kilometro. 4 nautical miles lamang ang layo ng dalawang yan. Iba yung kilometro. Kung tutusin po, walang kalaman-laman itong Sandy Cay. 200 square meters lamang yan na buhangin at mga durog na coral. Katunayan, yan naman talaga ang ibig sabihin ng katagang Cay, isang napakababang isla. Pero ang pinakamahalagang katangian yan ay isa siyang high tide elevation. Yan po. Ibig pong sabihin, high tide man o low tide, nakausli siya sa dagat. Dalawang klase po yan. Meron pong islands at merong mga rocks. At sa UN Convention on the Law of the Seas, ang mga high tide elevation ay meron po mga tinatawag na entitlement o mga karapatan. Halimbawa, yung mga islands ay meron pong 12 nautical mile territorial sea at 200 mile exclusive economic zone or EEZ. Kaya po sinasabi natin na meron tayong karapatan sa West Philippine Sea dahil pasok yan sa EEZ natin kung susukatin mula po sa Palawan Island. Ang pangalawang high tide elevation or feature ay tatawag na rocks. Ito po ay meron lamang 12 nautical mile territorial sea or dagat na pag-aari natin. Kung sa legal na usapin lamang, ayon po sa 2016 arbitral ruling, wala pong isla sa Spratly Islands. Para nakakalito, no? Sa UNCLOS kasi, ang definition po ng isla ay isang high tide elevation na kayang magsuporta ng buhay at komunidad. Kung hindi ito kaya, ang tawag lamang dito ay mga rocks.
wala pong anumang isla sa Spratly Island groups na pasok dyan sa definition na yan. Lahat po kasi ng matatawag natin ngayon na isla sa Spratlys, maging inaangkin ng China, Vietnam o ng Pilipinas, kailangan padalhan ng pagkain at ng tubig mula sa ibang lugar. So kung sa technical lamang po, ang Pag-asa Island ay hindi po isla at ang Spratly Islands ay talagang Spratly Rocks. Anyway, balik po tayo sa Sandy Cay. Bakit po mahalaga ito kung buhangin lamang naman ang laman nito? Ayon sa isang analysis ng The Maritime Review, ang kahalagaan ng Sandy Cay ay hindi ang kanyang buhangin kundi ang 12 nautical mile territorial sea na kasama nito. Bakit po? Dahil kung sino man ang may hawak sa Sandy Cay, mag-overlap po ang territorial sea nito sa territorial sea ng Pag-asa Island na hawak natin ngayon. Tandaan po, ang territorial sea ay 12 nautical miles, samantalang ang layo lamang ng Pag-asa sa Sandy Cay ay 4 nautical miles. Kung 12 nautical miles po mula sa Pag-asa Island, hanggang dun po yun, kabanda roon. Hindi na natin tanaw. So, ano yun po, nag-overlap yung territorial sea niyan. Ngayon, taong 2020, inangkin ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan ang Sandy Cay. Pero wala namang nakatayong istruktura o mga bantay doon, kaya pwede pa itong agawin ng iba. Ngayon, kung kukunin po ito ng China, gaya na ginawa niya sa ibang mga bato sa Spratly Island Group, magtititigan ang mga sundalong Pilipino at China mula po sa Pag-asa at sa Sandy Cay. Napakalapit kasi. Hindi lamang yan. Kung titingin po tayo dun sa bandang kanluran, kung ito po yung Sandy Cay, nariyan po ang Subi Reef, kung saan nagtayo ng artificial islands ang China. Ang Subi Reef, kung sa technical lamang, ay wala dapat territorial sea dahil ito po ay isang reef lamang or below the water. Sa kabilang dako, dahil 10 nautical miles lamang ang layo ng Sandy Cay, pasok po ito sa territorial sea ng Sandy Cay. Kaya kung sino po may hawak ng Sandy Cay, siya rin po ay dapat merong legal na karapatan sa Subi Reef. O nga, wala na tayong magagawa dahil naging malaking o higanting isla ng China ang Subi Reef. Pero kung makuha rin ng China ang Sandy Cay, kaya na niyang sabihin na may karapatan talaga siya na magtayo po ng artificial island sa Subi Reef. Samantala, ang mga tropa natin sa Pag-asa Island baka masapawan lamang ng presensya ng China sa lugar. Halos 2 oras na natrap si NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa elevator sa isang gusali sa Mandaluyong. Sa mga ipinost na larawan ng kalihim, kasama niyang na-stuck sa elevator ang ilang staff. Napaupo na lang ang iba sa kanila habang naghihintay ng rescuers. Galing sila sa isang event nang biglang tumirik ang elevator. Nasagip din sila kalaunan. Laking pasasalamat naman ni Balisacan na nakaligtas sila sa tinawag niyang longest elevator ride. Kapapasok lamang pong balita, inaresto na raw sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma po yan sa News 5 ni Pamplona Mayor Janice Degamo. Anya, may nakita silang litrato online ng pagdakip kay Teves. Agad itong sinend ni Mayor Degamo sa DOJ. Naglabas na rin ng hiwalay na statement ang DOJ at kinumpirma ang pag-aresto kay Teves. Sa ngayon, umaasa si Mayor Degamo na maibabalik agad si Teves sa Pilipinas. Higit isang taon nang nasa ibang bansa ang dating kongresista. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa mister ni Mayor Degamo na si dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Tinanggi po yan ng dating kongresista. Kamakailan lamang nang may sama si Teves sa red notice ng Interpol. Nagsisilbi itong pakiusap sa mga bansa na hulihin ang dating mambabatas. The picture that shows Arnie, I think he was practicing golf or what? Talagang surrounded by police officer doon sa picture, parang nakaka-relieve po talaga. Lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Seeing Arnie behind bars, gusto ko talagang puntahan at tignan na ipasok siya sa kulungan. Susunod sa pool sa video, rider ng butas ng gulong ng van matapos makaalita ng driver. Gurong ni livestream ang panenermo niya sa mga estudyante, hindi parurusahan ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. At award-winning films na Gomburza at Malyari mapapanood na sa Netflix. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Hindi raw papatawan ng parusa ang gurong ni livestream ang kanyang panenermon sa mga estudyante. Ang katwiran ni VP Sara Duterte, tao lang din ang guro. Nasa frontline ng balitang yan, si Raniel Pawid. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa lamang nararating sa buhay. Tao lang yung teacher. Ganito ang reaksyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa viral na guro na nanermo ng mga estudyante sa kanyang TikTok livestream. Sa isang ambush interview sa Cambodia, iginiit ni VP Sara na nauunawaan niya ang hugot ng guro. Tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. Natanggap na rin daw ng BISE ang paliwanag ng viral na teacher sa Department of Education Regional Office. Yan ay matapos patawan ng show cause order ang guro nitong Lunes. Nilinaw raw ng guro ang dahilan ng kanyang panenermon. Hindi rin daw alam ng guro na naka-live pala siya sa social media. Sa kabila nito, hindi raw papatawan ng anumang parusa ang viral teacher. There will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So there's a need to pause kapag galit yung teacher. So yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ingrato. Galing squatter. Sabi naman ni VP Sara, isa sa ilalim ng paaralan sa stress debriefing at psychosocial support ang mga estudyante ng nag-viral na teacher. Pwedeng itong gawin kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Ang Teachers Dignity Coalition naman, pabor sa desisyon ni VP Sara. Pero hindi raw nila kukonsintihin kung may mapatunayang pang-aabuso ang sinumang guro. While we defend our colleague, of course, we would not tolerate any wrongdoing, especially kung ito ay nag-border na talaga doon sa abuse. Sana raw maging daan din ito para magkaroon ng mas maayos na patakaran ng DepEd, maprotektahan ang kapakanan ng mga guro at estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Raniel Pawid, News 5. Isa-isa namang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa politika at iba pang mahahalagang isyu ng bansa sa pagbisita niya sa Cambodia. Kabilang na dyan ang tungkol sa plano nila sa 2025 elections at ang relasyon ng mga Duterte at Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President. Maraming napaisip sa pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya noong Martes bago tumulak papuntang Cambodia. Pareho raw nag-aalala sa kanya sina Pangulong Bongbong Marcos at ama niyang si dating Pangulong Duterte, pero hindi na niya idinitalye kung bakit. Sa kanyang pagbisita dito sa Phnom Penh, Cambodia bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO, nagkaroon ng pagkakataon ng media na tanungin si VP Sara tungkol dito. Paliwanag ng bise, marami raw kasi nagtatanong kung ano ang plano nilang mag-ama sa papalapit na 2025 midterm elections. Hindi kami nagdidiscuss ng politika ni President Rodrigo Duterte. Noon man, bago pa siya naging president, nung naging president siya, hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami ang lamat sa relasyon ng mga Duterte at Marcos, bunsod ang sunod-sunod na banat ng dating Pangulo sa Administrasyong Marcos. Kaya nang kamustahin ang bisi kaugnay rito, ang sagot lang niya. With regard naman to President Bongbong Marcos, hindi namin pinapag-usapan yung mga paniniwala ko or stand ko or opinion ko sa mga national issues. Natanong din si VP Sara tungkol sa pagpasa ng Kamara sa panukalang kanselahin ang prangkisa ng SMNI. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no. What I would suggest sa
sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Naging abala ang Vice Presidente sa kaliwat kanang meeting dito sa Cambodia. Kaninang umaga nakipagpulong siya sa Deputy Prime Minister ng Cambodia na tumatayo ring Minister of Education, ang counterpart niya sa DepEd. Bumisita rin siya sa isang Cambodian primary school at nakipagkwentuhan sa ilang estudyanteng Pinoy sa Philippine International School sa Phnom Penh. Pero sa huli niyang event, nakipagkita ang Vice Presidente sa Filipino community kung saan nakarating kay VP Sara ang hiling ng mga guro dito sa Cambodia. Napag-usapan namin is yung challenges nila dito, no? Unang-una doon sa mga teachers, sa sahod ng teachers. So sinabi ko sa kanila na subukan nating buksan yung lines of communication sa Cambodian Ministry of Education. Ngayong gabi, nakatakda ng umuwi ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kambyo tayo sa ibang balita sa Pulsa Video kung paanong binutas ng isang rider ang gulong ng isang van sa Quezon City. Napikon daw ang rider dahil muntik na siyang masagi ng van. Nasa Frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Sa cellphone video na ito, kitang kinukumpronta ng isang rider ang sakay ng puting van sa bahagi ng East Avenue sa Quezon City. Tila galit na nakikipagsagutan ang rider. Maya-maya pa. Tinusok mo yung gulong mo. Naglabas na ng patalim ang rider at tinusok ang gulong ng van. Matapos niyan, humarurot na palayo ang rider habang tuluyan ng na-flat ang gulong ng van. Tinusok yung gulong? Eh no, flat no. Ano? Eh, patapa na yung gulong nyo. Ayon sa uploader na itinago namin sa pangalang Alan, bago pa ang tagpong nakunan niya ay una nang kinumpronta ng rider ang driver ng van. Galit na galit. Yung una pa lang, galit na galit na eh. Hindi ko talaga alam yung pagtatalo na, pero nakita ko sa reaction niya. Hindi niya tinatanggal helmet. Galit na galit siya, ayaw niyang tumigil eh. Umalis na yung van, parang natatakot. Pero hinabol pa rin eh. Nagdesisyon daw si Alan na kunan ng video ang rider nang sundan pa rin ng rider ang van. Aawat na raw sana si Alan pero di na niya nagawa nang maglabas ng patalim ang rider. Bababa ko sa namin, sisitayin ko. Ay ko, titigil ako tama na. Eh, nakita ko na naglabas na ako binutos ng gulong. Mamaya, pagsita ko, ako naman nung anuhin. Ayon sa Kamuning Police Station, pumunta na sa kanila ang rider na nangbutas ng gulong para ipablatter ang insidente. Natatakot na raw ang rider para sa kanyang kaligtasan. Matapos mag-viral ang insidente, kaya dumulog na siya sa mga pulis. Tumanggi muna ang mga pulis na pangalanan ang rider. Pero base sa salaysay niya sa mga pulis, uminit ang kanyang ulo dahil ilang beses siyang muntikang banggain ng driver ng van. Pero aminado ang rider na mali ang kanyang ginawa. Hinihintay pa ng mga pulis na magbigay ng pahayag ang driver ng van. Ang Land Transportation Office naman naglabas na ng show cause order laban sa rider ng motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Susunod, MTRCB may pinaban na namang pelikula dahil sa paggamit ng 9-dash line ng China. Lalaking pumatay sa golden retriever na si Kilua sa sampan na reklamo ng grupong PAWS. At concert ng P-pop sensation na SB19 sa Dubai matutuloy na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Ban sa Pilipinas ang pelikulang Chasing Tuna in the Ocean dahil sa paggamit ito ng 9-dash line ng China. Sa isang eksena sa pelikula, makikita ang mapa ng Indian Ocean at ng West Philippine Sea. Pinakita rin dito ang 9-dash line ng China na pinawalang bisa ng arbitral ruling noong 2016. Ayon kay MTRCB Chairperson Lala Soto, hindi nila tolerate ang ganitong content ng pelikula. Hindi naman ito ang unang beses na may naban na pelikula ng MTRCB dahil sa 9-dash line. Muntik na rin maban ang Barbie movie dahil dito. Napatunayan lamang ng producer nito na hindi nilarawan ang 9-dash line sa naturang pelikula. Magsasampa ng reklamo ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS laban sa lalaking pumatay sa asong si Kilua.
Sa isang pahayag, kinondena ng grupo ang brutal na pagpatay sa Golden Retriever na si Kilua sa Camarines Sur. Wala naman daw sinaktan ang aso kaya walang rason para patayin siya. Sasampahan daw nila ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang salarin. Titiyakin daw nilang mananagot ito. Una nang nanindigan ang pumatay kay Kilua na si Anthony Solares na self-defense lang ang paghampas niya ng bato at pagpalo ng kahoy sa aso. Kinagat daw siya ng aso at dinambahan din ang mga taong nasa kalsada. Nakaka-alarma ang kumakalat online tungkol sa isang umanong bagong pandemya. Libo-libo na po ang nakapanood niyan. I-fact check po natin yan. May background na pandemyang darating, kaya ang buong mundo kailangan raw maghanda. Yan ang pinapakalat ngayon ng isang video online. Makikita sa nasabing post ang isang news report tungkol sa tatawag na Disease X. Dagdag pa ng uploader, ang bagong sakit ay 20 times na mas delikado kumpara sa COVID-19. Pinapahiwatig pa ng vlogger na tila may tinatago ang mga scientists tungkol sa bagong virus na ito. Sa ngayon, meron na pong 150,000 views at 4,000 likes ang nasabing video. Pero bago kayo mabahala mga kapatid, hindi po totoo na ang Disease X ay ang panibagong pandemya na ating mararanasan. Sinuri po yan ng isa sa mga fact-checking partners natin sa Facts First PH. Ang Disease X ay hindi po isang bagong virus. Ito'y isa lamang termino na ginagamit ng World Health Organization para sa mga hindi pa kilalang pathogens na maaring maging sanhi ng epidemya sa hinaharap. Sa katunayan, noong 2018 pa ginamit ng WHO ang terminong ito. Ang pinakitang news report ng uploader ay ulat tungkol sa meeting ng World Economic Forum nitong Enero, kung saan napag-usapan ang gagawing paghahanda kung sakaling magkaroon muli ng pandemya. Maging sa ibang bansa, marami na rin kumakalat na haka-haka tungkol sa Disease X na agad namang nafa-fact check ng ilang international organizations. Kaya po mga kapatid, huwag pong basta-basta maniniwala sa ganitong mga impormasyong wala namang pruweba, lalo na po kung ang ating kalusugan ang pinag-uusapan. Showbiz Tonight na tayo. May mga magbabalik. Isa na dyan ang K-pop sensation na Twice para sa kanilang fan meet dito sa Pilipinas. Pati ang P-pop kings na SB19, balik concert na rin abroad. Sa anunsyo ng sarili nilang kumpanyang 1Z Entertainment, itutuloy na sa April 24 ang pagtatag World Tour ng SB19 sa The Agenda Dubai Media City. Napostpone yan last November dahil sa umano'y issue sa kanilang brand name. Naayos naman na nila ito kaya pwede na ulit gamitin ang iconic name na SB19. Samantala, good news naman sa mga Philo Ones. Babalik dito sa bansa ang Twice para sa kanilang fan meet. Bukas pa malalaman ng detalye kung kailan at saan ang venue nito. Last September lang nang huling mag-concert dito sa bansa ang Twice. 와이나미 안녕하세요, 트와이스입니다. 마할나미 까요. 네, 저희가 여러분들을 첫 번째 오이시 트와이스 팬미팅에 초대합니다. Good news naman sa mga hindi pa nakakapanood last MMFF. Ipapalabas na sa Netflix ang ilan sa mga award-winning films. Isa na dyan ang second na Best Picture na Gomburza na tungkol sa tatlong Pilipinong paring martir. Mapapanood na yan sa Netflix sa April 9 o sa mismong araw ng Kagitingan. Sa June 21 naman, mapapanood sa parehong streaming site ang horror film na Malyari. Tungkol ito sa first documented serial killer sa bansa. At kung gusto mo naman maiyak, coming soon na rin sa Netflix ang Rewind. Mapapanood na rin simula April ang Becky and Badette at Kampon. Sa June naman ipapalabas ang Penduko at Family of Two. May mga baon pa akong chika tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan ang pasilip sa mga kaabang-abang na eksena sa nagbabalik na Lenten special ng Eat Bulaga. At alamin ang kwento ng isang lalaki at ang kanyang minamahal na alagang buwaya. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Maglalaro sa Indonesian Basketball League si Barangay Ginebra resident import Justin Brownlee. Kinuha siya bilang import ng Indonesian team na Pelita Jaya. Makakasama niya ang mga dating PBA import na sina KJ McDaniels at Thomas Robinson. Pinayagan siya ni Coach Tim Cohn na maglaro sa Indonesia habang nakabreak siya sa PBA at sa Gilas. Kasalukuyang nasa 5th place ang Pelita Jaya sa rankings ng Indonesian League. Ito naman ang handog natin sa mga Dabarkads. Ipinasilip na ang mga kaabang-abang na eksena sa nagbabalik na Lenten special ng Eat Bulaga. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Pumunta ka doon sa sementeryo! Ay. Doon ka mag-sorry sa patay. Hindi ko nga alam yung lab eh. Hindi ko alam yung lab. Acting kung acting. Yan ang challenge sa mga Dabarkads natin sa barangay. Ang eksenang ginagaya, hango sa Eat Bulaga Lenten Special na magbabalik matapos ang 5 taon. May pasilip na nga ang Eat Bulaga sa mga kaabang-abang na eksena. Unang sasalang sa Holy Monday ang selda ng kahapon. Kwento ito ng buhay sa loob ng selda at second chance in life. Hindi nga ako nakakasigurong may mga kamag-anak pa ako makikita o susundo sa akin. Pagbibidahan niya ni Joey De Leon, Alan Kay, Wally Bayola, Paulo Ballesteros at Karen Aistrop. Nagulat lang kami dahil akala namin, dahil nga kalilipat lang namin ng Channel 5, parang nawala na sa isip namin yun. Makikita niyo nagdidrama yung mga host natin. Palagi nakikita na masaya-masaya, nag-joke, tapos sa Lenten Special nakikita niyo naman na ganun pa rin. Nag-joke pa rin. Parang mahirap paniwalaan na nagdadrama, ganun. Hindi ko nga alam yung lab. Time heals all wounds. Kanya-kanya. Kwento naman ng pagtulong ng walang kapalit ang hatid ng Love Thy Neighbor sa Holy Tuesday. Kami nga po, kahit hindi nyo kaano-ano kinupkup nyo eh. Nga po yung nakuha ko yung tatay eh. Marunong dapat makipagkapwa-tao. Pinagbibidahan yan ni Raiza May Dizon, Maine Mendoza, Jose Manalo at Tito Soto. Hindi naman naitago ni Miles Ocampo at Atasha Mulak ang kaba sa taping para sa kanilang Lenten special. Yung malditang yan, pumasok sa classroom ko at kung ano-anong laso na pinainom sa akin. Malaki siyang story. Kasama silang bibida sa natatanging kwento ng pagmamahal at pagpapatawad. Sa para di makalimot, na ipapalabas naman sa Holy Wednesday. Bitawan mo kung sino ka ba? Makakasama nila sina Tirso Cruz III, Bossing Vic Soto, Ryan Agoncillo at Ice Sigera. Starstruck ako kasi kasama ko si Sir Tirso Cruz at si Bossing din for a dramatic role. Of course, I'm very happy and grateful for the opportunity. Personally, I was very excited nung malaman kong magkakaroon ulit ng Lenten specials. 5 years, wala tayong ginawa. 3 kwentong sumasalamin sa buhay na mag-iiwan ng aral. Yan ang handog ng mga Dabarkads para sa inyo ngayong Holy Week. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! At sa ating pabaong pampa-good night, Nikki, hanggang saan ang kaya mong gawin para hindi mawalay sa iyong pet? Depende kasi yan kung anong klaseng pet. Baka naman dependent sa'yo. Minsan naman kakaiba ang pet. Katulad nga nitong lalaki sa Amerika na todo pakiusap sa pamahalaan para maibalik ang kanyang alagang buhaya. Iyan po si Albert the Alligator, ang 12 talampakang alaga ni Tony. Mahigit 3 dekada na niyang inaaruga ang buhaya nang bigla itong kunin sa kanya ng mga otoridad. Expired na raw kasi ang lisensya ni Tony para mag-alaga ng alligator noon pang 2021. Nilabag din daw ni Tony ang safety rules dahil hinahayaan niyang makipaglaro si Albert sa ibang tao. Sa ngayon, tinatrabaho na raw ni Tony ang paglikha ng lisensya para mabawi nga ang kanyang minamahal na alligator. Yan naman pala. Tinatrabaho naman ni Tony. Mas nagulat ako pinapabayaan niya maglaro yung buhaya kasama yung ibang tao eh. Sino kayo mga friends niya? Ang tawag nga alaga. So, kailangan pa rin alagaan. Babantayan. Napaka-friendly na buhaya niya, no?
Kung ikaw pagbibigyan ka Bok ng chance nga rin, may nakita, tapos gusto sabihin, alagaan mo. Depende pa ng luto. Luto talaga, yung talagang gusto. Actually, kinakain siya ng iba. So, ikaw ba nakatry ka na? Sa Palawan. Yun pala eh. Kaya naman pala. Masarap yun. Well, medyo anyway. Legal yun, ha? Yan po ang 45 dito pag mas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matatalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.